Hi, this is Dan Padre, team leader of Alliance in Motion Global and the creator of Game of Entrepreneurs, and I help to educate ordinary Filipinos to become effective network marketers so that they can achieve their full potential in this industry. Once again, welcome sa free video training natin today na pinamagatan kong the 3 skills to win the game. Basically, ano pag-usapan natin dito? Okay? Pag-usapan natin dito yung kinakailangan ng isang marketer na skills para magkaroon siya ng result. Okay? A lot of people joining in this industry na walang kaalam-alam sa marketing or ang alam na mag-invite. Okay? I mean, yun lang. Okay? Hindi ka papansinin hindi ka makapag-sale, no? Hindi ka makapag-sponsor kung wala kang skills. Okay? Like for me, example, I'm a third engineer by profession, and nung nag-join ako dito, talagang wala akong skill. Okay. Sinabi sa akin mag-invite na ako, so nag-invite ako, nagbenta ako. Kaya lang wala naniwala. So, puro rejection and puro busted because wala akong skills. Okay. And wala naman nagturo sa akin ng mga proper skills, yung mga proper ideas na kailangan ko talaga ma-acquire as a real marketer. So, very, very fortunate ka ngayon na nanonood ng free video training natin dahil ituturo ko sa iyo yung 3 skills na importante as a marketer and magagamit mo dito sa industry na kinagagalawan namin. Kung network marketer ka na, that's okay kasi pwede mo itong gamitin dagdag sa knowledge mo. Okay? And I hope na mag-enjoy ka sa panonood ng free video training natin today. And huwag na natin patagalin. Okay? Let's start. Let's move on. Let's go. The 3 skills to win the game. Tatlong pinakamahalagang skills na kailangan mo para maging effective na network marketer. Okay? Wala nagturo sa akin ng mga skills na yon. And dahil sabi lang sa akin ay mag-invite lang daw ako ng 2 kaibigan ko tapos yaman ako. Okay? And natatawa na lang ako tuwing maalala ko yon. And talagang alam mo din na kalokohan lang yung 2. Okay? Dahil hindi lang 2 ang kailangan mo para maging successful ka at yumaman ka dito sa industry natin. And pagdating naman sa mga trainings, paulit-ulit lang din na motivation yung naririnig ko. Okay? And ang palaging linyang nadidinig ko ay tuloy-tuloy lang, hataw-hataw lang, matira mayaman, etc. Pero walang nagsabi sa akin na may mga skills pa lang kailangan. Okay? May mga skills pa lang kailangan matutunan para maging effective na network marketer. Okay? Bago ko ituro sa iyo yung 3 skills na kailangan mong matutunan, gusto ko munang imaginein mo na nag-a-apply ka ng trabaho sa McDonald's. Nag-apply ka sa McDonald's pero ito yung sitwasyon mo. Wala kang kahit anong alam sa pagluluto, hindi ka pa nakapagprito kahit isang beses, at hindi mo pa nagagawa magluto kahit kailan sa buhay mo. Okay, yun yung sitwasyon mo. Ngayon, eto ang tanong, kapag inutusan ka ba ng manager mo na pumunta sa kusina para magprito ng burger patty, magagawa mo kaya ng tamang trabaho pinapagawa sa'yo? Alam mo kaya kung kailan babalik ta rin yung piniprito mo? Malalaman mo kaya kung luto na or hindi pa yung burger patty? Malamang hindi ka pa or wala ka pang kaalaman tungkol sa pagluluto. Okay? Sa madaling salita, wala ka pang knowledge para gawin yung task na inuutos sa'yo. Okay? Sa totoong buhay, kapag nagtrabaho ka sa McDonald's, may mga pagdadaanan ko muna mga trainings. Okay? Bibigyan ka nila ng mga training para magkaroon ka ng tamang knowledge. Kapag meron ka ng tamang knowledge, magkakaroon ka din ng tamang skills para magawa mo yung trabaho mo. Okay? Ganon din dito sa network marketing. Kung gusto mong magawa ng tamang negosyo mo, kailangan mo ng tamang training at kailangan mong matutunan yung mga tamang skills. Okay? Lalo na kung nagsisimula ka pa lang or bago ka pa lang sa network marketing career mo. Okay, let's face it. Kahit ano pang career at ano pang business ang pasukin mo, you need to acquire skills. Okay? Kahit yung simpleng pagbabaliktad lang ng burger patty, ay kailangan mo pa rin ng knowledge at skills. Okay? What more pa kaya kung network marketing business, di ba?
kung nahihirapan ka makapag-sponsor or makapag-recruit sa business mo, yun ay dahil wala ka pa nung kinakailangang skills para maging effective na network marketer ka. Okay? Ang dahilan kung bakit maraming network marketers ang puros rejection na napapala ay dahil sa kakulangan ng proper skills. Okay? For example, hindi nila alam kung paano mag-pre-qualify or mag-sort out ng mga prospects. Kaya ang nangyayari, madami silang oras, effort at pera na sinasayang sa pakikipag-usap sa mga unqualified na prospects. Karamihan ay hindi natin alam kung paano sagutin ng tama yung mga common MLM objections. Okay? Kaya kahit qualified na yung prospect na kausap nila, hindi pa din nila mapajoin dahil sa mga objections na hindi nila nasasagot ng tama. Okay? Maraming mga networkers ang hindi alam kung paano mag-close ng prospect effectively. Kaya kahit madami silang mga prospect na kinakausap, hirap pa din sila makapag-sponsor. Kung talagang gusto mong magkaresulta, okay, ito yung mga skills na kailangan mong matutunan maigi. Okay? Sponsoring skill number 1. Okay? Sorting. Bibigyan kita ng magandang analogy para mas maunawaan mo kung paano ba itong sorting na to. Okay? Sabihin natin na may nakita kang 3 mansanas na nakapatong sa mesa. Nagutom ka kaya kinuha mo yung kutsilyo para humiwa ng mansanas para kumain ng mansanas. Okay? Yung unang mansanas na hiniwa mo, nakita mo, bulok yung laman niya. Bulok yung loob niya. Okay? Kaya hindi mo kinain. Yung pangalawang mansanas, hiniwa mo. And then nakita mo may uod sa loob. Kaya hindi mo din kinain. Yung pangatlong mansanas, hiniwa mo and nakita mo na okay. Diba? Hinog na hinog at pwedeng kainin. Kaya yun lang yung mansanas na kinain mo. Bali yung ginawa mo, hindi mo kinain yung una at pangalawang mansanas dahil nalaman mo kagad na hindi maganda yung hindi magandang kainin dahil baka magkasakit ka pa. Okay? Parang ganun yung sorting. Pwede mo itong i-apply sa MLM business mo. Okay? Pwedeng sa simula pa lang ay malaman mo kung sino yung mga qualified doon sa mga prospect mo o doon sa mga kinakausap mo. Kailangan kasi na mas ilan mo ang oras mo at effort mo doon sa mga qualified at interested na prospect. Napaka-importante na ma-master mo ang skill na to dahil kapag marunong ka mag-sorting, hindi ka mag-aaksaya ng oras, effort at pera mo para lang kausapin yung mga hindi qualified na prospects. Okay? Mas makakapag-save ka pa ng valuable na time at effort dahil sa mga kakausapin mo lang ay yung mga taong gustong makinig sa business presentation mo at mga sasabihin mo. Okay? Mas less din yung rejection dahil masasala mo ng mabuti ang mga madadala mo sa office, okay, or sa presentation nyo. Okay? Tanungin kita, sino mas gusto mong kausapin? Yung mga taong walang idea sa pupuntahan nyo? Mga negative, negatrons, or skeptical masyado, o yung qualified, yung open-minded, na may desire maging successful na prospect na interesadong malaman ang opportunity mo. Madali mong masasort out ang mga prospect mo by identifying the reason why. Okay? Kailangan mo lang gawin ay alamin mo kung meron bang sapat or magandang reason why yung prospect na kinakausap mo. Okay? Sabihin natin na may prospect ka na kinakausap. O kaya may leads kang or may na-generate ka na leads na nag-i-inquire sa'yo. Okay? Ito yung ilan sa mga kailangan mong malaman para malaman mo kung qualified ba yung taong kinakausap mo. Okay? Bakit nila kailangan ng additional income? Bakit nila gustong maging successful? May problema ba sila dun may problema ba silang gustong masolusyonan? Bakit nila gustong magkaroon ng pagbabago sa buhay nila? Madali mong ma-identify yung reason why ng prospect mo by simply asking the right question. Okay? Ngayon gusto kitang bigyan ng mga example questions na magagamit mo, okay? Na pwede mong gamitin. Okay? Para magawa mong malaman yung reason why ng prospect mo. Okay? At para madali mong malaman kung qualified ba sila sa business mo. Okay? Now, sorting question examples. Okay? Pwede mo bang sabihin kung bakit
Gusto mo magkaroon ng additional source of income? Okay, pwede mo bang sabihin bakit gusto mong magkaroon ng home-based business? Part-time income, di ba? Okay, malalaman mo kung qualified yung prospect na kinakausap mo base doon sa isasagot niya. Dito sa mga tanong na to. Okay, kapag tinanong mo sa prospect mo, yung mga example questions na to, ganito yung pwede niyang isagot. First reason is family. Okay, lumalaki yung family ko. I have one daughter and incoming baby this month. Okay? Gusto kong malaman kung qualified ba siya na prospect para sa business ko base dun sa sagot niya. Okay? Nalaman ko nang mabuti yung reason why niya na lumalaki yung family niya and meron siyang isang baby girl or daughter and another baby. Okay? Medyo masakit nga sa bulsa pagdating sa gastos, di ba? So, sa madaling salita, nalaman ko na meron siyang sapat at magandang reason why para gawin yung negosyo. Okay? Nalaman ko na qualified siya na prospect by simply asking the right questions. Okay? Lahat ng prospect na kinakausap ko, naalam ko muna ng mabuti kung meron ba silang magandang, sapat na reason why, di ba? Doon ko kasi malalaman kung qualified ba sila or hindi. Alam ko kasi kung wala silang may bigay na maganda or sapat na reason why, hindi din sila mamomotivate na mag-take ng action. Okay? Hindi mo sila mamomotivate na mag-join. Hindi sila mamomotivate na maglabas ng kapital. Okay? Kumbaga, wala silang magandang rason para magsimula ng isang network marketing business. Okay? Kaya hindi din ako mag-aaksaya ng oras para i-explain pa sa kanila or dalhin pa sila sa office. Okay? This is how you sort out and qualify my prospect. Okay? Kapag tinanong mo ang mga prospect mo, yung mga example questions na binigay ko sa'yo, posible na hindi kaagad sila mag-open up. Okay? At posible na hindi ka agad nila sabihin sa yung reason why nila. Okay? Posible na mangyari yon, lalo na kung kakilala mo pa yung prospect na kinakausap mo. Okay? O kaya naman ay kung hindi ka pa nakakapag-build ng rapport dun sa kausap mo. Okay? Possible na ito yung sagot niya sa'yo. Wala lang. Sino ba naman ayaw kumita ng extra income? Or wala lang. Gusto ko lang madagdagan yung kinikita ko. Or wala lang. Gusto ko lang kumita. Okay? Walang sapat na reason why kapag ganyan ang sinasagot ng prospect mo. And ang pwede mong gawin para magawa mong mag-open up sa'yo at para magawa mong identify yung reason why ng prospect mo, ay tatanungin mo siya ng other examples, questions na kagaya nito. Sabihin na natin na kumikita ka ng part-time income. Magkano yung gusto mong kitain on a monthly basis? Kapag tinanong mo sa prospect mo, magbibigay yan ng figure, okay? For example, 10,000 per month, 20,000 per month, or 50,000 per month, even 100,000 per month, etc. Iba-iba, depende dun sa taong kausap mo, okay? Kahit na magkano yung sabihin nila na gusto nilang kitain kada buwan, ito yung next na question na pwede mong itanong. Okay? Kapag kumikita ka na ng, let's say, 10,000 pesos, kapag kumikita ka na ng 10,000 pesos na monthly income, ano yung pinaka malaking maitutulong nun para sa'yo? Or, kapag kumikita ka na ng 10,000 pesos monthly income, ano yung pinakamalaking may tutulong nun para sa'yo at sa pamilya mo? Simple mga questions pero very useful. Okay? Para malaman mo kung qualified ang mga prospect mo. By using these simple questions, magagawa mo mag-open up yung prospect na kinakausap mo. Okay? You can use these example questions by chat or sa phone conversation or even face-to-face. Okay? Pwede rin to sa table talk conversation. Okay? Kapag na-qualify mo na ang prospect mo, pwede kang mag-move sa next step. At yun yung pag-i-introduce sa kanila ng opportunity mo or ng products mo. Okay? Or yung pinopromote mo. Okay? Ito yung line or script na pwede mong gamitin para madali mong ma-invite yung mga prospect mo sa business opportunity mo or yung dun sa business presentation nyo. Okay? Business seminars or video presentation. Okay?
kung may papakita ko sa iyo paraan na pwede kang kumita ng 10,000 per month, okay? Working part-time para yung reason why nila, okay? Willing ka bang tignan kung ano yun? Okay? For example, ito. Kung may papakita ko sa iyo yung kung may papakita ko sa iyo na paraan na pwedeng kumita ng 20,000 per month working part-time para matulungan mo yung asawa mo sa mga gustusin nyo sa bahay, willing ka bang tignan kung ano yun? Ngayon, ito yung pwede mong gawin para mapakinabangan mo ng mabuti yung mga itinuro ko sa iyo. Okay? Write those example sorting questions that I gave you. Then read those lines and internalize them. Okay? Then start asking those sorting questions sa mga prospect mo. Okay? Sponsoring skills number 2. Handling prospects objection. Okay? Gusto mo talaga ma-master ang pag-i-sponsor or pagre-recruit, kailangan mo ma-master ang pag-handle ng mga objections. Okay? Napakadami mga networkers ang nag-fail dahil hindi nila alam kung paano mag-handle ng objections ng tama. Okay? Ulitin ko. Ng tama. Okay? At masama pa doon, yung mga ibang mga business partners ay hindi naman natuturuan yung kanilang mga members kung paano mag-handle ng objections ng tama. Okay? Kaya madaming mga networkers ang walang idea kung paano nila i-handle yung mga objections ng kanilang mga prospect. Ganito kasi yan, partner. Kahit gaano pa kaganda mag-present ng business mo at ng products mo or ng opportunity mo, lahat ng prospect, kahit interesado na yan, okay? Kahit interesado na yan, siguro may katanungan pa rin or objection pa din sila, okay? Bago sila magkaroon ng final decision. Normal lang talaga yon. Pero, ito yung masakit. Kapag hindi mo nasagot ng tama ang mga questions at objections ng mga prospects mo, hindi mo pa din sila mapapasali. Tanungin kita, nangyari na ba sa iyo na may prospect kang kausap tapos sigurado ka na sasali na siya? Pero hindi naman nag-join pagkatapos mong ma-explainan? Okay? Di ba madalas nangyayari yung ganun? Okay? Dahil sa mga objections na hindi nasasagot ng tama. Hindi mo kasalanan yun. Okay? Hindi mo kasalanan kung bakit hirap na hirap kang makapag-recruit at hindi mo kasalanan na walang nagtuturo sa'yo kung paano mag-handle ng objections ng tama. Okay? Hindi ko nilalahat pero karamihan sa mga network marketers, okay, ang alam lang gawin ay mag-motivate. Okay? Walang masama sa motivation. Actually, it's very good thing na at kailangan natin lahat nun. Okay? Pero itong tandaan mo, kahit ikaw pang pinaka-motivated na networker sa company nyo, or ikaw pa yung pinaka-motivated na tao, pag di mo natutunan kung paano sumagot ng mga objections na tama, mahihirapan ka pa din sa business mo. At kapag alam mo na kung paano sumagot ng mga objections ng tama, at walang halong pang-hype, okay? Ulitin ko, walang halong pang-hype, your prospects will trust you and like you. They will buy your products and they will join you in your opportunity. Okay? Isa sa mga goals ko sa free training video natin na to ay may ituro ko sa iyo kung paano mo sasagutin yung ilan sa mga common network marketing objections. Couple of months ago, may ginawa kong training video kung saan nakalagay lahat ng mga script at lines na ginagamit ko para sagutin yung top 22 most common MLM objections. Okay? And yung title na yun is Objection Buster. Ngayon, gusto kong ibigay sa iyo yung mga scripts na magagamit mo sa pagsagot ng 3 common MLM objections. Okay? Number 1, yung magkano na ba yung kinikita mo dyan. Number 2, yung pyramiding ba yan. And number 3, wala akong pera. Okay, so ito yung example objection handling scripts. Okay, na nasa Objection Buster na video training. Okay? So ito yung example. Like, objection number 1, magkano na ba yung kinikita mo? Or magkano na yung kinita mo dyan? Okay? Wala na mas malupit sa objection na yan. Diba? Kasi ito yung, kapag baguhan ka pa lang, tapos tinanong sa'yo yan, talagang kakabahan ka, diba? Pwedeng pumasok sa isip mo, nung tinanong sa'yo yan, ako baka hindi siya sumali sa akin kasi hindi pa ako kumikita. Okay? Or, ako baka hindi ko mapasali to kasi maliit pa lang yung kinikita ko. Okay? Ito yung kailangan mong maintindihan.
most people, kapag tinanong nila ang objection na to, ay hindi naman talaga nila gustong malaman kung magkano yung eksaktong kinikita mo. Dahil lang talagang gusto nilang malaman ay kung totoo ba yung opportunity mo. Okay? Totoo ba na may kumikita sa company nyo? Baka masayang lang yung pera nila kapag nag-invest sila. Okay? Sa madaling salita, gusto nila ng pruweba or social proof. Okay? Kung may mga kumikita ba talaga sa opportunity mo, okay? May mga ilang sagot sa objection na to, pero sa lahat na nasubukan ko, ito yung pinaka-effective at nakakatuwa. Okay? Now, ito. Let's say, may prospect ka na nag-object na magkano na ba yung kinita mo dyan? Okay? Ito naman yung isasagot mo. Magkano ba yung gusto mo madinig para maging interesado ka? Okay? Magkano ba yung gusto mong madinig para maging interesado kang tignan ng mabuti ang opportunity na to? Or, you can say, magkano ba yung gusto mong madinig para ma-impress ka? Okay? Huwag mong kakalimutan ilagay yung smiley face kapag sa chat mo kinakausap para hindi ka magmukhang maangas. Okay? Kapag kausap mo naman yung prospect mo face-to-face, ikaw ang mag-smiley face. Okay? Napaka-effective ng sagot na to. Mamaya malalaman mo kung bakit. Pero, sa una, medyo kailangan mo ng konting lakas ng loob kung gagamitin mo yung sagot na to. And medyo kailangan mo ng posture. Okay? Pero huwag kang mag-alala dahil masasanay ka din kapag kinamit mo na ng mga ilang beses. Okay? Kapag tinanong ka ng prospect mo ang tanong na ganito, magbibigay siya ng figure sa'yo. Okay? Hindi mahalaga kung hindi mo pa kinikita or kinita mo na yung amount na sinasabi ng prospect mo. Okay? Kailangan lang meron kang alam na success stories from your company. Okay? Gagamitin natin yon or ikukwento mo kasi yon yung success story na yon sa prospect mo. Parang ganito yung magiging flow ng pag-usap nyo. Magkano na ba yung kinikita mo dyan? Okay? Tanong ng prospect mo. Okay? Tapos ikaw naman, magkano yung gusto mong madinig para maging interesado kong tignan na mabuti itong business na to? Okay? Yung smiley face mo kakalimutan na. And then, sabihin niya, 30,000 pesos. Okay? Kung kinita mo na yan, okay? Kung kinita mo na yung sinabi niya figure sa'yo, sabihin mo lang, that's great. Yan na yung kinikita ko. Okay? Gusto mo bang ituro ko sa'yo kung ano yung ginagawa ko para kitain yung ganong income? Kung hindi mo pa din kinikita or hindi mo pa kinita yung ganyang figures, ito yung sasagot mo sa kanya. Okay? Well, basically, kakasimula ko pa lang sa business na to, kaya hindi ko pa nare-reach yung ganyan level. Okay? Pero let me tell you about yung success stories nung kakilala mo sa company nyo. Okay? Na, let's say si Patrick. Okay? Pero let me tell you about Patrick na kumikita na ng ganyan dito sa company na to. Gusto mo bang malaman kung ano yung ginagawa niya para kitain yung ganong income? Ikwento mo yung maikling istorya ng taong binanggit mo, okay? Then tell this to your prospect. Kung willing ka din na aralin at gawin yung ginagawa niya, posible din na kitain mo yung income na kinikita niya. Willing ka bang matutunan at gawin yung ginagawa niya? Then, syempre, sagot yung prospect mo na, syempre, oo. Then ikaw, okay, that's good. Ito yung unang gagawin mo para makapagsimula ka. Okay? Sponsoran mo na siya sa business mo. Okay? Sinabi mo dito sa last line na to na posible din nakitain. Okay? Use the word posible. Kasi ibig sabihin kasi nun, hindi ka nag-guarantee na kikita siya ng the same amount. Okay? Magdedepende pa din kasi yon sa action na gagawin niya. Okay? Magdedepende yung action niya dun sa magiging resulta niya. Okay? Maganda din na ipakilala mo siya sa mga higher uplines mo or yung sa mga business partners mo na kumikita na ng yung amount na pinakita niya kanina, okay? Ito para tumibay yung social proof. Objection number 4. Pyramiding ba to? Or scam ba to? Okay. Maraming paraan para sagutin yung objection na to. Pero itong una ay ang nakakatuwang paraan para sagutin ang nakakatawang objection na to. Okay? Have fun answering objections. Okay? Unti-unti mong i-build ang self-confidence mo. Dadating din yung time na hindi mo na madidinig yung objection na to. Okay? So, ito yung, let's say,
nag-object yung prospect mo, sabi niya, pyramiding ba to? Okay? Ikaw naman, anong ibig mo sabihin? Yung illegal? Prospect mo, sabi niya, oo. Yung tipong nangangako na mag-invest ka lang tapos dodoble yung pera mo kahit wala kang gagawin? Oo. Yun ang prospect mo. And ikaw naman, yung mag-i-invest ka lang ng pera tapos wala kang makukuha produkto, basta sabi nila, kikita yung pera mo. Sabi ng prospect mo, oo. Tapos ikaw naman, ganun ba yung hinahanap mo? Siyempre hindi, di ba? Okay, that's good. Dahil kabaliktaran nito, yung sinasabi mo, okay? Turuan mo sila kung ano yung pinagkaiba ng mga pyramiding scams sa mga legitimate network marketing opportunities, okay? Pero halos parang sinabi mo na din sa kanya yung mga yon, okay? Una, dahil hindi ka nangangako na siguradong kikita sila kahit wala silang gawin, okay? Pinaalam mo na may kapalit yung investment nila at may makukuha silang produkto, okay? Nilinaw mo na para kumita sila, kailangan may gawin sila. Wala akong pera objection. Okay? I don't really consider this an objection. Okay, bakit? Subukan mong magpunta sa mga urban na lugar or sa mga slum areas. Okay? Makikita mo doon na maraming mga mahihirap at walang mga pera. Okay? Pero wag ka. Wala silang pera pero ang lalaki ng mga TV niya sa bahay. Di ba? Naka-cable pa. At ang malapit, kapag may birthday, grabe yung handaan, di ba? Ibig sabihin kasi, kahit anong bagay pa yan, kapag gusto, magagawa ng paraan. Kapag ayaw, makaka-invento ng dahilan. Okay? Madalas lang itong objection na to na this is an easy way out. Okay? Madalas mong matatanggap yung ganitong klaseng objection kung hindi mo kino-qualify at sinusort out ng mabuti yung mga prospects na kinakausap mo. Okay? Para ma-handle mo ng tama ang objection na to, kailangan mong alamin kung nagpapalusot lang ba yung prospect mo or nagsasabi siya ng totoo. Dahil ang realidad ay pwede mong sabihin sa prospect mo ang lahat ng paraan para makapag-start sila ng kanilang business. Okay? At kung paano sila makakapag-raise ng pang-invest. Pero, ang tanging mga gagawa lang ng mga aksyon ay yung mga tao na nakita yung bigger picture ng network marketing. Okay? Ang matutulungan mo lang talaga ay yung mga interesado at yung talagang desidido. Sponsoring skills number 3, closing. Pakinggan mo itong mabuti. Ang pinaka-importanting skills na kailangan mong matutunan ay kung paano mag-close ng sales at ng prospects. Okay? Sa madaling salita, kailangan alam mo kung paano mo mako-convert yung mga prospects mo into new downlines. Okay? Bakit ito yung pinaka-importanting skill sa lahat? Okay, una, dahil closing a prospect ay isang activity sa network marketing business mo kung saan ka pinakakikita. Okay? Pwede kang maging magaling mag-present, pwedeng magaling kang mag-invite, etc. Pero hanggat hindi mo nako-close yung prospect mo, hindi ka makakapag-recruit at hindi ka makakabenta. Okay? Kapag hindi ka nakapag-recruit, hindi ka kikita. Kapag hindi ka kumita, malulugi ang business mo. Okay? Kapag nalugi ang business mo, doon ka magsisimulang huminto at mag-quit. Kahit madami ka pang prospect na kinakausap, at kahit madami ka pang mga leads, kapag hindi ka marunong mag-close, masasayang lang yung oras at effort mo. Okay? Kapag wala kang na-close na prospect, okay, hindi ka makakapag-build ng network marketing business mo. Tama? Now, pangalawa, let me tell you a story. Noong unang na-introduce sa akin ng network marketing, naisip ko kagad kung sino-sino yung mga taong pwede kong matulungan gamit ang opportunity ko. Okay? Isa na sa unang pumasok sa isip ko, yung classmate ko nung college. Alam ko kasi na hirap din siya sa buhay nila and siya yung nagpapaaral ng mga kapatid niya. Siya yung parang siya na yung sumusuporta dun sa parents niya. Gustong-gusto ko siya mapasali dahil alam ko malaki yung may tutulong sa kanya at sa family niya yung opportunity ko. Kaya ang ginawa ko, invite ko siya sa opportunity meeting namin and nilibot ko siya sa office at pinakilala ko pa siya sa mga business partners namin. Pero, hindi lang pala ganun kasimple. Hindi pala porket may intention kang tumulong, magagawa mo na kagad yun. Hindi pala ganun.
Okay? Unfortunately, and to make the story short, hindi ko siya napasali dahil wala pa akong kaalam-alam kung paano mag-close. Okay? Wala pa akong mga proper skills para makapag-close ng prospect. Sa madaling salita, hindi ko siya nagawang matulungan. Kung katulad mo ko na nasa network marketing and kung may balak kang mag-join sa industry na kinabibilangan namin, okay, sa network marketing, gusto ko din na makatulong sa ibang tao, lalo na dun sa mga kakilala natin. Okay? Network marketing is people helping people's business. Tama? Pero tandaan mo, kahit gaano pa kaganda ang intention mo na makatulong, hindi mo matutulungan ng isang tao gamit ang opportunity mo. Hindi mo matutulungan yung mga kakilala mo, kaibigan mo at yung mga kamag-anak mo hanggat hindi mo sila nai-sponsoran or nare-recruit sa business mo. Hindi mo sila matutulungan hanggat hindi mo sila nako-close. Okay? At hanggang hindi mo sila nagiging downline. Okay? If you really want to help other people, you have to close them first into your network marketing business. Okay? Ito yung mga dahilan kung bakit kailangan mong ma-master ang closing skills mo. Nare-realize mo na ba kung bakit napaka-importante na matutunan mo yung mga skills and strategies na to? Sponsoring is easy if you got the right skills and effective strategies. Okay? Tandaan mo, hindi ako magaling at lalong hindi ako pinanganak na networker. Zero ako kahit sa anong business skills dati. Okay? Ang dahilan kung bakit ko nagagawa makapag-sponsor ng maraming downlines nang walang kahirap-hirap ay dahil dito sa mga skills at strategies na natutunan ko. Ikaw mismo at kahit sino ay pwedeng maging master at maging effective sa pagre-recruit or sa pag-i-sponsor kung malalaman mo at matututunan mo yung mga skills na to. Okay? I hope na may natutunan ka sa video training natin na to, and ang advice ko sa iyo is to gather more information before hopping in this industry. Okay? And kung may natutunan ka, please do like and share this information with your friends. Okay? And abangan mo yung mga video trainings pa natin. Sisend ko yun sa email address mo. Okay? And have a good day. This is Den Padre, Internet Marketer, and your friend to success. Good luck.